starting a new series. Medyo mabigat-bigat po yung series natin last year. Natapos ng almost 1 year. And that is the book of Revelation, no? And that is eschatology, no? Na actually ito po ay lesson po sa seminary. But praise the Lord, ang gagaling po ng mga estudyante, purihin po ang Panginoon. Pero main point po doon ay dahil napag-aralan po natin ang tungkol dito, we have to be prepared na malapit nang dumating ang Panginoon at gamitin po niya ang buhay natin. And we also have a short series on death to remind us na lahat tayo ay mamamatay, to remind us kung gaano kaikli ang buhay po dito sa lupa, at to remind us also to live every day as if the Lord is coming today, at this moment. And as we are studying the Word and praying also, ang message din po ng Lord sa akin for the past week ay unti-unti, kung hindi man po ganun kalalim, pero unti-unti po lumalalim po kayo sa salita ng Diyos through the words na naririnig po ninyo every Sunday, through the words that was being preached also or taught sa Bible studies. Alam ko po na rooted and grounded na po kayo sa Word of God. Kasi po kung ang salita ng Diyos ay hindi po rooted sa inyo pong mga puso at sa inyong mga buhay, sa sandaling problema, sandali lang po tayong babagsak. No? Kaya nandito po kayong lahat, through thick and thin, through all the storms na nararanasan natin, sa lahat ng trials, within the church and outside the church, we are here, and I believe the Word of God is firmly rooted in your hearts. And it is time to move on to share that Word to others. Remember, we have the cross, and we are being trained, at alam ko ginagawa po natin, that we have our prayer life, our word life, but it is time also to be faithful in our fellowship life or in our church life. Yung sinasabi nga po na wag po nating gawing option or optional ang pagpunta sa church. Church is a must for every believer. Kung ikaw nga ayaw mo mag-absent sa trabaho mo, pero bakit ang Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan, optional lang siya. No? It should be a must. Dito po kasi makikita ang maturity ng isang Kristiyano. Yung kung paano ang panalangin, buhay panalangin, kung paano ang salita ng Diyos ay tinatrato niya sa kanyang buhay. It's not just reading but also obeying the Word of God, doing the will of God through His Word. And fellowshipping with the believers. Hindi tayo nagtatago o umaalis o umiiwas sa ating pong mga kapwa mananampalataya because it's God's will. Ang church po ay kalooban ng Diyos. It's God's will. It's optional. If you are not in a church, you do not understand. Hindi ka nakakaunawang Kristiyano kung sa tingin mo ang church ay optional, na pwede lang sa bahay. Yun pong ito pong tinatawag na online, ito po ay nauso nung pandemic. Wala na pong pandemic. It should be from our own volition na pumunta po sa church. No? Because Jesus made all the sacrifices in order for us to be here. To be saved and to be here. Why can't you not make a sacrifice? A little sacrifice every Sunday. And after that, I believe that the Lord is moving us as a church to go out. Kapag tayo ay napapatatag na, marami na po tayong narinig na salita ng Diyos, I believe that God is leading us to another direction, and that is sharing evangelism, sharing the Word of God. And it is my prayer po that this 2025, that God will use this church
And every member of this church na bawat isa po ay maging leader. And we are moving forward from the traditional way of evangelism to the biblical way and God's way of evangelism. And let us pray for this po na mangyari po sa church natin. In order for us to multiply. No? Narinig ko po yung sinasabi nila na di bali konti tayo, quality naman. Yes! That's true. Pero ang isang quality po ay namumunga. And we should bear fruit. No? Remember, we have 3 fruits. Paalala ko po sa inyo, the first fruit is a changed life. Nagbago ang buhay mo. Binago ng Diyos ang buhay mo. Pangalawa, yung bunga ng Espiritu nakikita sa buhay po natin. Love, joy, peace, patience. No? Goodness, kindness, self-control, lahat po yun. At ang pangatlo ay yung bunga po ng nagmumultiply ka. You are bringing a soul para hindi po sila mapunta sa impyerno. And that's very, very important. Purihin po ang Panginoon. So we are starting on the book of Matthew. Lighter muna. Mabigat kasi yung eschatology. Now, magaan na lang. Okay. So we are on the book of Matthew. We are going to have a book study. And I pray na yung book study po natin ito ay seseryosohin po natin. Natatapos po tayo sa book of John also. Natapos na po tayo doon. And we're going to look at Matthew, the genealogy of Jesus. And while we were reading the text in our responsive reading a while ago, ano pong napansin nyo? Bakit puro mga pangalan na lang itong nandito at hindi ko naman maintindihan at hindi naman popular ang mga pangalan na ito? Tama po ba? Do you skip this kapag nagbabasa kayo sa Matthew? I tend to skip this, honestly. When I read Matthew and also the book of Luke on the 3rd chapter, I skip this. I was thinking na hindi ito mahalaga, mga pangalan lang ito, di ba? Basta ang mahalaga dito, alam ko, ito yung line ni Jesus, ito yung dulo. Okay? At pinanganak si Jesus Christ. Okay. Ganyan din po ako. So, I understand you. Naintindihan ko. So, kanina po nagbabasa tayo. So, ano ba naman itong mga pangalan na ito? Spelling nga. Kung mag-spelling tayo, baka walang makakuha ng correct, di ba? Dahil hindi nga tayo familiar doon sa names. Okay. So, you have your Bibles with you. What is the last book of the Old Testament? Malakay. Okay? So, okay, Malakay, yung atin pong last book of the Old Testament. And what is the first book of the New Testament? Matthew. Okay, ang gagaling nyo talaga, di ba? So, meron na tayong points. Okay. So, alam nyo po ba na yung Malakay at yung Matthew ay meron pong pagitan na 400 years. So, the time between Malakay and Matthew is called the intertestamental period. Intertestamental period, the time between the Old and the New Testaments. Okay? Noon kasi tinanong ko, nag-preach ako minsan anong matatagpuan nyo between Malakay and Matthew? Ang sabi nila, fly leaf. Blank page. Okay. Yung mga Bible nyo, baka walang blank page, pero usually noon, ang mga Bible may blank page sa gitna. Okay? Ang ibig sabihin nun, wala. Okay? It means silent. No message at all. God did not send any prophet sa period na ito. Okay? And maybe we are asking, bakit kaya? Bakit kaya ang tagal? Ang last na isinend ay Malakay. Bakit ang tagal bago na isulat ang Matthew? No? So, it is also called, aside from being called the intertestamental period, ang tawag din po sa period na to ay 400 silent years. Okay? So, this is the time when God was silent. Hindi siya nag-i-speak.
Bakit siya silent? It's because God is going to have or to reveal a very important announcement. Imagine niyo po yung situation na may party, magulo, nag-uusap, alam mo yun, maingay. And then suddenly, sasabihin sa inyo, quiet, 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 quiet. Bakit? There is an important announcement. Diba? Ganun yun. So, what is the very big announcement? The Messiah is here. The Messiah is coming. So, I would like to give you a background of the man, Matthew the man, or the writer of the book of Matthew. So, Matthew in Greek is Mattathias. Ang Greek word po niya ay Mattathias, which was shortened to Matthias. It was Latinized as Mattheus. And it became the English word Matthew. Okay? So in Hebrew, it is called Matityahu. Matityahu, which means gift from God. Kaya kung pangalan nyo, Matthew, at gusto nyo lang ng palayaw, ang ibig sabihin nun, gift. Gift lang. Pero pag Matthew, buo, Matityahu, it means gift from God. Okay? So, sino po ba si Matthew? Okay, ito po yung mga bagay-bagay na kailangan po nating malaman tungkol kay Matthew. He was Jesus' disciple, one of the 12 whom Jesus chose. Alam po natin na si Mateo ay isa sa mga disciple ni Jesus Christ. Okay? And pangalawa, in Matthew chapter 9, verses 9 to 10, Matthew wrote about himself. He wrote about his own conversion, kung paano po siya nakakilala sa Panginoon at kung paano tinawag siya ng Panginoon. And alam po natin na siya po ay tax collector, di ba? Pangatlo, Luke wrote about Matthew. Si Luke, nagkukwento siya dun sa book of Luke tungkol kay Matthew na hindi kinuwento ni Matthew tungkol sa kanyang sarili. Okay, so do you remember the Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Matthew wrote the book of Matthew, Mark, Luke, the book of Mark, Luke wrote the book of Luke, and John, syempre, he wrote the book of John. But it's surprising that Matthew skipped some things, pero sinulat ni Luke patungkol sa kanya. And what is that? He wrote about a great feast given by Matthew for the Lord Jesus Christ. Nagpa-fiesta siya para sa Panginoon. And he left everything to follow him. So, hindi sinulat ni Matthew na, alam mo, nagpapista ako para sa Panginoon. Ay, alam mo ba, na iniwan ko lahat para sumunod sa Panginoon. Wala siyang sinabing ganun tungkol sa kanyang sarili. But Luke wrote that about him. That Matthew left everything to follow Jesus. Kaya ba natin iwanan ang lahat in order to follow Jesus? Okay? So, pang-apat, in Luke chapter 5, verse 27, Luke also called him Levi. So, the other name for Matthew is Levi. Okay? Yun ang isa niyang pangalan. Probably, I'm not sure, but probably, he came from the tribe of Levi. Kasi po, ang mga Hebrew kasi, di ba, hindi sila nagpapangalan sila sa mga ninuno. And the other name of Matthew is Levi. At panglima, in Matthew chapter 10, verse 3, Matthew wrote about himself that he was a tax collector. So nakita niyo po si Matthew, he did not write the good things about himself, but he wrote the bad thing about himself, that he was a tax collector. And we know na kapag sinabing tax collector, sila po ay may masamang reputasyon. Tax collectors were despised because magnanakaw po sila, di ba? They collect tax, and ang masakit nito, Hudyo siya. He was a Jew, collecting money from his fellow Jews, and alam nyo naman, pag tax collector, BIR yan,
They are taking some amount of money para ibulsa. Ganyan po ang tax collector. They work also for the Roman government. And so kapag sinabing tax collector, galit lahat dyan ng mga Hudyo. Okay? At sila po ay masasamang mga tao. But Matthew wrote this about himself. Pinapakita niya yung kanyang nakaraan kung sino siya bago siya tawagin ng Panginoon. Sino po ba tayo bago tayo tinawag ng Panginoon? Ano po tayo? At sino tayo? At ano ang mga paborito po natin mga kasalanan? And let's go to Matthew, the message. Kanina po, Matthew, the man, the writer, and now Matthew, the message. So the book of Matthew was written in 50 AD by Matthew, who is a Jew, and he is writing primarily for his audience. Sino po yung audience niya dito? The Jews. Sinulat po niya ang book of Matthew para sa mga Hudyo. Bakit? Because he wants to convince them that Jesus Christ is the Messiah. Na siya po yung hinihintay ng mga Hudyo na tagapagligtas. And if we notice sa book of Matthew, Matthew quotes more from the Old Testament than any other New Testament writer. More than 100 po ang kino-quote niya from the Old Testament. Kung ikukumpara po natin kay Mark, kay Luke, at saka kay John. Either directly it's 53 times, nag-quote siya directly from a scripture in the Bible, and 96 times yung allusion. Okay, subtle allusion. And he talks about the kingdom 34 times. And he always refer to the Lord Jesus Christ as King and Messiah. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo na kagaya ng nabanggit ko, merong 4 na gospel, di ba? Merong 4 na ebanghelyo. And ito po, 4 gospels na to, yung 3 po dito ay tinatawag na synoptic gospels kasi magkakahawig. Parang magkakapareho. Kaya pag binasa mo ang Matthew, akala mo nabasa mo na lahat. Pero actually hindi. Pero synoptic sila, ibig sabihin magkakahawig sila. Kasi po, itong 4 Gospels na to, isipin po natin sa isang witness. Kunyari po, nasa courtroom tayo, merong 4 na witness. Okay? Pare-pareho ba yung sasabihin ng witness? Hindi. No? Although reliable silang 4, iba-iba yung statements po nila, depende kung saan yung focus nila. Okay? Iba yung focus. Kunyari, pag sinabi, nakita mo ba kung sino yung pumatay? Pwede siyang mag-focus doon sa itsura. Okay? Yung iba naman pwedeng mag-focus sa damit. Yung iba pwedeng mag-focus sa boses, kung nabosesan niya. Okay. So, ganito po ang ginagawa nitong mga writers na to. They have their own focus. Pag sinusulat po nila yung gospel. Mark's gospel presents Jesus as a humble servant. Kaya nga po, yung mga old fathers po, yung mga old Christians, they give the symbol of an ox doon po sa book of Mark patungkol po kay Jesus. So, ang symbol po niya ay ox, which means a humble servant, a beast of burden kasi yung ox, di ba? And Luke's gospel presents Jesus as the Son of Man. Pine-present naman ni Luke si Jesus bilang Son of Man. Siya ay anak ng tao. So, ang symbol po niya ay man. Pangatlo, John's gospel presents Jesus as the Son of God. Yun ang focus ng book of John. Pinapakita niya na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. And the symbol is an eagle. At ang pang-4, Matthew's gospel, which what we are studying now, presents Jesus as the Messiah and the King. That's why ang symbol po na binigay ay lion. At kung makikita po ninyo, sa Revelation chapter 4 verse 7, not identical but similar, at sa Ezekiel chapter 1 verse 10, makikita po natin dito yung 4 faces of the cherubim.
What are the four faces of the cherubim? Lion, eagle, axe, and man. And they all point to the Lord Jesus Christ. So yun po, yung patungkol po doon po sa writer and the message. So our text, bumalik po tayo sa teksto po natin, Matthew chapter 1, verses 1 to 17, Jesus genealogy. Ano po ang genealogy? Ang isang word po dito ay lineage. O gawin po nating mas simple na ginagawa natin yung family tree. Di ba meron tayong family tree? Ako sa totoo lang, ang alam ko lang sa family tree ko, yung great-grandfather ko. Yun lang ang alam ko. Hindi ko na alam po yung ancestors ko. Pero kilala ko yung siyempre yung father ko, yung grandfather ko, yung great-grandfather ko, kilala ko, yung great-great-grandfather ko, kilala ko. Pero after that, di ko na po kilala. Okay? Kayo ba? Kilala nyo? Alam nyo pa po ba yung linya nyo? Okay, sa mga royalty, pinipreserve po kasi nila ito, no? Itong genealogy po nila. Kaya alam po nila yung kanilang lineage or genealogy. So, ito pong Matthew chapter 1, verses 1 to 16, this talks about Joseph's line. The genealogy of Jesus sa linya po ni Joseph. Why? Kasi po, sa book of Luke, ito naman ay genealogy ni Jesus, okay, na ang pinili ay ang line ni Mary. Kung mapapansin niyo hindi pareho. Sa kanya na lang tignan, mamaya. Kung pansin niyo hindi yan pareho, pero nagmi-meet po sila dun sa line ni David. Kung papansinin po ninyo. So, dito po sa Matthew 1, 1 to 17, Jesus' genealogy, patungkol po sa linya ni Joseph. And there was a prophecy, you know the prophecy in Isaiah chapter 9 verse 6. Binasa ni Bro Eric kanina. For unto us a child is born, and unto us a son is given. Magkapareho ba yun? Hindi po. The one is born and the one is given. The one is born as a human. The one was given because it came from God. Kaya magkaiba po ito. So, it's a prophecy about the Lord Jesus. And of course, na-fulfill po ito ni Jesus. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, ito pong dalawang ito, yung genealogy ng Luke at saka Matthew, they all trace back to the line of David. Why is it important? Kasi po, kasama ito sa Old Testament prophecy. Sa 2 Samuel chapter 7, Isaiah chapter 11, meron pong promise dito na magkakaroon po ng descendant si David na kung saan hindi po magwawakas ang kanyang reign. And Jesus is called the Son of David, which means hindi niya son na anak talaga, kundi a descendant of David. Okay. Matthew chapter 1 verse 1. Ano po ang sabi dito? Matthew chapter 1 verse 1, the record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, and the son of Abraham. Okay? Sinabi, the son of David, and then sinabi rin, the son of Abraham. Ben David. Hindi ito yung announcer, ha? Ben David, nasa Hebrew, and Ben Abraham. So, the son of David, the son of Abraham. At kung papansinin po ninyo, sa verse 17, wala pong sinasabi ito sa genealogy ni Mary. The genealogy ni Jesus through Mary sa book of Luke. Pero dito lang po makikita sa verse 17. So, all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David to the deportation of Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon to the Messiah, 14 generations. How many generations? Ang gagaling talaga sa math.
Okay? So, bakit niya po sinasabi ito? Kasi nga, magaling sa math si Matthew eh. Diba? So, nakita niya na 14, 14, 14. Yan po yung generation ni Jesus Christ from Abraham papunta po sa Messiah. Okay. So, ito po yung sa verse 1 na sinasabi dito na siya po ay galing kay Abraham at galing din po siya kay David. Merong 4 na bagay kung paano natin tignan tong genealogy. Kanina, siguro, maaring yung iba sa inyo blanco. Kasi walang maintindihan yung genealogy. But there are 4 ways to view this genealogy. Una, maybe you can see this only as a long list of names. Period. Ganun ba kayo? Nakita nyo, puro pangalan. But you can also view this. The names are divided into 3 sets of 14. Kagaya ng nakita po natin. At pangatlo, you will see that they are headed by 3 major persons or divisions. Ano ito? Abraham, David, and what's the other one? The exile. Okay? Abraham, David, and the exile. Pang-apat, if you notice, there are 4 women included in the genealogy. Merong 4 na babae kayong nakita kanina. Di ba? Natitignan po natin mamaya. So, hindi po usual, hindi normal na makita ang pangalan ng babae sa mga genealogies. Okay. At pangalawa po, there are 4 things that we can see here. Natatalakayan po natin. Una, Jesus' birth is rooted in history. Pangalawa, Jesus' birth is rooted in God's sovereignty. Pangatlo, Jesus' birth is rooted in God's promises. At ang pang-apat, Jesus' birth is rooted in God's grace. Punta po tayo sa una, Jesus' birth is rooted in history. Si Jesus po, yung kanya pong buhay, yung kanyang kapanganakan, ito po ay may history. Hindi po siya demigod na biglang lumitaw na lang. Hindi po. Meron siyang root. At alam po natin na ang mga genealogies ay napaka-importante, lalo na po sa mga Jewish people. Alam niyo po ba na bago masunog lahat po ng records ng mga Jews doon kinubkob ng kalaban ang Israel noon pong 70 AD. Di ba, winasak nila lahat, they burned everything. Alam niyo po ba na bago yun, alam po ng bawat isang Hudyo, ang linya niya, memorize niya kung saan siya galing. Alam po nila yan, very important po para sa kanila. If you notice, yung mga Muslim, ganun din sila, kaya nga meron silang mga al-al-al, di ba? Al-Jasem, Al-Umaydan, Al-Qasr, yung mga ganun. Hindi naman Al-Qasr, no? Pero ibig sabihin, may mga ano, no? So, kung papansin niyo din yung mga bar, no? Barjona, mga ganun. Sign-on. Kung papansinin nyo din, every time na merong bibigkasin dito na tinawag ang Panginoon, laging sinasabi yung anak siya ni ganito, nag-apo ni ganito. It is very important. Kahit po sa kultura ng bawat pamilya, di ba, importante? Napakaraming John. Sinong John? Si John, na anak ni ganito, na apo ni ganyan. Di nyo napapansin sa mga villages, it's very important para po sa mga tao ang genealogy. At ganun din po ang Panginoon. No? So, it is interesting that the genealogy runs all the way up to Joseph and then switches tracks to the last minute to Mary dun sa verse 16. Kung papansinin po ninyo. Bakit? Kasi nga po, hindi naman talaga tatay ni Jesus si Joseph. Kaya kung papansinin nyo, si Joseph, na asawa niya ni Mary na naging mother sa lupa,
ni Jesus Christ. Bakit? Ang totoo kasing ang totoo kasing father ni Jesus Christ ay hindi si Joseph, kundi si God, the Father. Okay? Pangalawa, Jesus' birth is rooted in God's sovereignty. Okay? Bakit sovereignty? Okay, gusto ko lang pong ipakita lang sa inyo doon po sa 3 sections ng 14 generations na binanggit kanina. Meron tayong tinatawag na selective genealogy. Ibig sabihin, sinelect lang. Okay? Kaya kung minsan, titignan mo, parang kulang. Pero actually, it's selective genealogy. No? To condense the historical accounts para ma-highlight yung mga importanteng mga pangalan. And you have to remember also and to understand that the word father does not mean yung father talaga. Pag sinabi pong father, dito po sa Bible, it means father mo. It can also mean na grandfather mo. Yun pong ibig sabihin. It can mean father, grandfather, or ancestor. Yun pong ibig sabihin. Kaya kapag sinabing si Abraham ay father, hindi ibig sabihin na siya yung direct na father. Okay, naintindihan niyo pong ibig sabihin, no? It just means na ancestor po siya. Okay. So, pangatlo, Jesus' birth is rooted in God's promises. Yung pong kapanganakan ni Jesus Christ ay nakaugat po sa pangako ng Diyos. Kanino po siya nangako? Meron pong 3. Una, nangako po siya kay Abraham. Diba? Anong pangako ng Diyos kay Abraham? Genesis chapter 22 verse 18. Sabi niya, all nations will be blessed through you. Yun po ang pangako ng Diyos. Through you. At ang sabi ng Galatians, kung tayo daw po, if we are in Christ, sabi niya, we are the seed of Abraham at kasama tayo doon sa promise na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Okay? Galatians chapter 3 verse 16. Hindi ko lang memorize but you write it down. Galatians chapter 3 verse 16. So the miraculous birth of Isaac, di ba miraculous ang birth ni Isaac? Baog si Abraham, baog na nga, matanda pa, nanganak si Sarah, okay? That foreshadows the miraculous birth also of the Lord Jesus Christ. It is a foreshadowing that God is able to produce, no? Yun pong descendant, yung si Jesus Christ na magiging tagapagligtas. Pangalawa, God's promise to David. Di ba nangako siya kay Abraham, nangako din ng Diyos kay David. Anong promise niya kay David? A king will rule forever. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16. Remember how Matthew uses the word king many times in the book of Matthew, and also son of David many times. Kaya nga, kung meron siyang pinapagaling, di ba? Anak ni David. Pag sinabi nilang anak ni David, it means something, it means very important. Kapag di ba ang sabi ni Bartimeus bago siya pinagaling, sabi niya, anak ni David, kahabagan mo ako. Bakit hindi niya sinabing anak ng Diyos? No? Pero ang sinabi niya, anak ni David. Pag sinabing anak ni David, it means also na nananampalataya siya na siya ang Mesayas at siya ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Therefore, merong kasamang pananampalataya pag sinabing anak ni David. Because he was promised to King David. Yun po yung kahalagahan nito. Pangatlo, God's promise to the exiles. Remember, dahil po sa katigasan at kasamaan ng mga Israelita, di ba ang Israel ay bayang pinili ng Diyos, pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, inalaw ng Diyos na sila ay mag-suffer at sila po ay na-exile. Pero may pangako ang Diyos. Isaiah chapter 7 verse 14. Anong sabi? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God with us. This is referring to the birth, okay? The birth of the Lord Jesus Christ.
And also Isaiah 9, 6 to 9, di ba? Unto us a child is born, and unto us a son is given. This is a promise of God na binigay niya sa mga exiles. Okay? So, tatlong pangako ng Diyos kay Abraham, kay David, at sa mga exiles, tinupad niya ito noong ipinanganak ang Panginoong Jesucristo bilang tao na nagkatawang tao siya. At gusto ko pong bigyan ng emphasis itong pangatlong punto ko. Jesus' birth is rooted in God's grace. Amen. Una, letter A, Matthew included women in genealogy. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko po, ang mga babae po ay ganun lang. Sa paningin ng mga tao, lalo na po sa ancient times. Diba? Yan eh. Ang mga babae noon, walang boses, sa bahay ka lang. Diba? Magtrabaho ka lang, mag-alaga ng anak. Okay? Traditional Jew and Muslims, ganyan, diba? Ang mga babae, diyan ka lang. Mga anak ka lang, diyan ka lang, mag-aalaga ka ng anak ko. Okay? Ganun lang. Mga domestic works, gagawin mo. Pero sa paglipas po ng panahon, nakita po natin kung paano nag-advance lahat at kung paano patuloy na ginagamit ang mga kababaihan, di ba? Why? Because ang sabi po ng Bible, tayo po ay nilikha na pantay. Although, sa leadership, especially in the homes, I believe in the leadership of men because there is a certain anointing coming from men as leaders in the church. At kung kayo po ay mga padre de pamilya, you have to be or you have to assert your leadership in the homes and you have to receive the anointing from God na kayo po ang leader ng inyo pong mga tahanan. So, balik po tayo dito. Matthew included women in the genealogy. Okay? Sa Jewish genealogy, hindi mo makikita ang pangalan ng babae. And yet, Matthew, who is also a Jew, listed 4 women in the genealogy of the Lord Jesus Christ. Kung ako si Matthew, at pagsusulatin niyo ako, ang i-include ko ng mga pangalan doon sa genealogy ay si Sarah, Rebecca, Rachel, di ba? Leah. Di ba? Mga karapat-dapat sila, although they are not perfect, I believe that these are godly women na pwedeng ilagay ng Diyos sa genealogy. Pero ang writer, hindi po ganun. And who is the writer? The writer is the Holy Spirit. Na kumilos sa pamamagitan ng pagsulat ni Matthew. Tignan po natin yung mga in-include po niya dito. Una, instead of Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, he included Tamar, Ruth, sino pa? Rahab, Uriah's wife, sino yon? Si Bathsheba. Ito pong 4 na ito ang binigyan ng karangalan na maibilang sa listahan ng lahi ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. First, let's go to Tamar. Genesis chapter 38, verses 1 to 30. You know the story of Tamar, di ba? Si Tamar, di ba, nagpanggap siya na isang prostitute. And sumiping siya sa kanyang father-in-law. Who is the father-in-law? Judah. Okay. At nanganak siya, sino yung 2 anak niya? Si Perez, kambal yung anak niya. Si Perez at saka si Zerah. And so, what do you conclude? Jesus had incest in his family tree. Jesus had incest in his genealogy. Okay? Pangalawa, Rahab. Who is Rahab? Rahab is a prostitute. Joshua chapter 2 verses 1 to 24 and chapter 6 verses 22 to 25. Siya ay isang prostitute na nakatira po sa city of City of Sino si Rahab? Jericho. Ayan. Rahab was the one, okay, who hid the spies. Kaya nga, yung
yung naging marka. And it is a symbol of the blood of the Lord Jesus Christ na yung taling yun na nakabitin doon sa bintana ni Rahab, hindi nagalaw. They were saved. But she is a prostitute who believed in God. Conclusion. Jesus had a prostitute in his family line. Pangatlo, si Ruth. Sino si Ruth? She is a Moabite. We know na ang mga Moabites, they are children of incest also. And Gentiles. Bakit ko sinabing incest? Di ba sino yung lahi nila? Si Lot. Naalala niyo si Lot? Noong nagunaw ang natatakot sila na maputol na yung lahi. Kaya itong dalawa niyang anak, sumiping sa kanya, nilasing nila yung kanyang tatay, sumiping sila para magkaroon sila ng anak, at ano yung dalawang lahi? Moabite and Ammonite. Okay? So sila yon. So, si Ruth po ay isang Moabite. At Deuteronomy chapter 23 verse 3, babasahin ko po. No Ammonite or Moabite shall enter the assembly of the Lord, and none of their descendants, even to the 10th generation, shall ever enter into the assembly of the Lord. Malinaw yun, nakalagay sa Deuteronomy 23 verse 3. Hindi niya sinabing to the 4th generation, to the 10th generation. Walang Ammonita, walang Moabita, but through the grace of the Lord Jesus Christ, yet God had mercy on Ruth, the Moabite. She not only came to Israel, she also married Boaz. Diba? And became the great-grandmother of King David, na naging lahi ni Jesus Christ. Conclusion, Jesus had a foreign blood in his family tree. Diba? Hindi nyo naisip yun? Pang-apat, si Bathsheba. Sa ibang translation, hindi nga binanggit ang name na Bathsheba eh. Uriah's wife. Sa ibang translation, ang nakasulat ay asawa ni Urias. Uriah's wife. 1 Samuel chapter 11 verses 1 to 27. This reminds us not only of David's adultery, but also the murder of Uriah. Kaya binanggit pati kaya damay pati yung pangalan ni Uriah, ang asawa ni Uriah na si Bathsheba, to remind us all and to remind of the sin, the great sin of David. Ilan bang naging kasalanan ni David? Matindi. Sa 10 Commandments, 3 matitindi ang kasalanan niya. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. He coveted, di ba? Kaya nga po yung coveting or pagnanasa, isa ito sa matinding kasalanan sa 10 Commandments, pero bakit hindi binibigyan ng parang bigat na kasalanan mabigat ito? He coveted the wife of Uriah, which is Bathsheba. Pangalawa, he committed adultery with her. At pangatlo, he murdered indirectly, but he murdered Uriah para sa ganun mapasa kanya po si Bathsheba. And yet, sa kanya po galing ang lahi ni Jesus Christ. Okay. So yun po yung mga 4 na kababaihan. Punta naman po tayo sa sample. Ayoko na po lahat banggitin ang mga pangalan na nandyan. Dahil aabutin po tayo ng siyam-siyam, pero mamimili po ako ng ilang mga pangalan ng mga kalalakihan. Kanina, women. Pangalawa, men. Letter B. Okay. Matthew lists sinful and imperfect and unfit people in the genealogy of Jesus Christ. Una, Abraham. Oo, alam natin, Abraham is a man of faith, di ba? Pero alam nyo ba na si Abraham ay sinungaling? He has a problem with lying. Okay? He is a liar.
Twice, 2 beses nagsinungaling siya sa Genesis. He lied about his wife Sarah in order to save himself. Para hindi siya patayin. Anong sinabi niya? Una, nagsinungaling siya kay Pharaoh. Anong sabi niya kay Pharaoh? Hindi ko siya asawa, kapatid ko siya. Di ba? Nagsinungaling naman siya ngayon kay Abimelech na king of Gerar. At ang sabi niya, hindi ko siya asawa, kapatid ko siya. Okay? Bakit? At bakit naman pumayag si Sarah? It's because during that time, kapag ikaw ay makapangyarihang tao, okay, if you are a very powerful man, you as the king cannot add a woman to his harem. Hindi ka niya pwedeng maging asawa kung ikaw ay married. So, anong solusyon? Ayun. Pero kung single ka, pwede. Okay? Kaya yun ang ginagawa ng iba. So, takot si Abraham dahil ang sabi ng Bible, Sarah was very beautiful. Diba? Ang ginawa, pinakilala niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Okay? Kasinungalingan ba yon? Yes. But actually, it's a half-truth. Half-truth is also a lie. Magkapatid ba sila? Oo! Magkapatid po talaga sila. Okay? Saang verse makikita yon? Doon po sa Genesis chapter 20, makikita po natin na Genesis chapter 20, Abram and Sarah have the same father and different mother. Okay. Mag-agree kayo, naalala nyo na ngayon. Pangalawa po, si Jacob. Okay? Kanina si Abraham. Pangalawa, si Jacob. Bakit si Jacob? Yaakov, which means deceiver. Pag nanganak kayo, yung pangangalanan Jacob. Kasi ang ibig sabihin po niya ay manloloko. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Jacob. Okay? Deceiver. So, he deceived his father, niloko niya. Yung tatay niya, grabe no? Tatay mo, lolokohin mo. Dinisib niya yung father niya, dinisib niya yung kapatid niya. Para maagaw niya yung birthright. Di ba? Nagpanggap siya na siya yung firstborn kasi hindi naman siya yung firstborn. Okay? Malabo na kasi yung mata ng tatay niya. Kaya dinisib niya na sabi niya, ikaw ba yan anak? Come closer, sabi niya. Nabosesan niya, ikaw ba talaga yan? Pero, yun nga, naglagay siya ng mga balahibo, di ba? Para sa ganun, para sa ganun, akala ng father siya si Esau, hindi siya si Jacob. So, yun po si Jacob. But God wrestles with him. Di ba? Nakipag-wrestling ang Diyos sa kanya. And God used him. Until the time, hanggang dun sa time na nag-change yung puso niya. God changed the heart of Jacob. And actually, yung Jacob ginawa ng Lord na Israel. At doon nanggaling yung bansang Israel. Imagine that. Kung ako ang Diyos, hindi ko gagamitin si Jacob, di ba? Kung kayo ang Diyos, ganun din, di ba? Out of His grace. Kaya pangatlo, si Judah, yung sinabi ko kanina. Judah was a philanderer, sleeps with a prostitute. Na akala niya prostitute, pero hindi. Okay, kasi di ba nag-veil lang si Tamar. Tamar veiled herself. And many, many more na makikita natin doon po sa genealogy ng Panginoon. Si Solomon. Okay, i-include ko na rin si Solomon. Solomon was an idolater and a womanizer. Imagine mo, 700 ang asawa niya, 300 ang concubines niya. Meaning, mas marami pa ang asawa niya kesa sa concubine. Total, 1,000. Ano na lang ang ginawa niya sa buong buhay niya? Di ba? So the wisest man for me was also the most foolish man. So you can be the most, or you can be the wisest man, but you can also do the dumbest thing in the world. Kaya alam mo, maaaring ikaw ng pinakamatalino, pero maaaring ikaw ay nakakagawa ng mga bagay na foolishness.
That's possible. It was possible sa buhay ni Solomon. It could be possible to you and to me and to us. Susunod, si Rehoboam. What happened to Rehoboam? He divided the kingdom, di ba? Dinivide niya yung kingdom nung namatay yung kanyang tatay na si Solomon. Okay? Si Jehoram, he was a murderer. He was the 5th king of Judah. Anong ginawa niya? Pinatay niya lahat ng 6 na kapatid niya. He was a murderer. And yet, he was included in the genealogy of Jesus Christ. Manase. Sorcery. Ano pang ginawa niya? Hinandog niya yung kanyang anak. Diba? Namamatay, he sacrificed his son, 2 Kings, verse 1. But my main points here, anong pwede natin matutunan dito po sa genealogy na ito? May pagagawa po ako sa inyo. You think of your ancestors. You think of your father. Ang tatay mo, ang lolo mo, kung kilala mo pa, ang great-grandfather, who are they? Ano ang reputasyon nila? Ano sila? Ano yung mga bagay na nasasabi kaya ng tao tungkol sa kanila? Halimbawa, doon po sa village nyo, imposible. Alam niyo po, pag nasa village kayo, lalo na nung unang panahon na walang street, di ba? Saan po ba dyan si ano? Saan po ba dyan si Eric? Saan po ang bahay ni Eric? Si Eric! Yung anak ni ganito, na ganito. Ay, mabait yun. Yung matatalino. Bro, hindi ikaw yun, yung father mo. Di ba sinasabi gano'n? Di ba? Mabait yun. Di ba? Meron din yung sasabihin na, yan yung apo ni ganyan, na matulungin, na ganito, di ba? Madalas na sabihin po yun sa atin. You think of your ancestor. You think of your family tree. Ang nanay mo, ang tatay mo. Meron bang bad fruit sa family mo? Sa family tree, meron din ba tayong mga bad fruit? Yes. Meron. And I believe, habang sinasabi ko ito sa ngayon sa inyo, meron na kayong mga naiisip. Na mga bad fruit. Ibig sabihin, ang ganda ng reputasyon na isisira. Kunyari, Pamilya Smith. Kunyari lang bro Pisa. Kunyari, Pamilya Smith. Magandang reputation from the ancestor down, great-grandfather, great ganito. Pagdating kay Bro Simon, lalong gumanda yung Diba? Kaya dapat si Von ayusin niya ang buhay para hindi magkaroon ng bad fruit in the family. Okay. Pero wala tayong magagawa sa pamilya natin. Doon tayo inilagay ng Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. God put us doon sa family na kung saan tayo dapat. Hindi tayo makakapili ng family natin, di ba? Hindi mo mapipili ang tatay mo. Hindi mo mapipili ang nanay mo. Kung minsan sinasabi natin, napakapalad naman niya sa kanyang mga anak. Napakapalad naman ng mga anak sa magulang. Yung magulang, walang palad sa anak. Minsan naman, napakapalad ng magulang sa anak. Yung mga anak, walang kapalaran doon sa mga magulang. Tama po ba? Oo! Totoo po yun. Hindi tayo pwedeng makapamili. Kaya kung minsan, akala ng isang tao, dahil ang kanyang ninuno ay ganyan, akala niya wala na siyang pag-asa sa buhay niya. Diba? So ang point na gusto ko pong sabihin, unang-una sa lahat, God can use imperfect, flawed, unfit people to accomplish His purpose. In Christ, you have hope. Gaano man kapangit ang family background mo. Kasi kung minsan ang tao tumitingin sa family background, that's true. Diba? That's true. Kapag halimbawa, kahit naman ako, halimbawa, may gusto ako mamanugangin. Tapos, pangit ang background, in a way, no? Nakaka-apekto, di ba?
But in Christ, because we are Christians, tatanggapin mo kung ano yung choice ng anak mo as long as mananampalataya. Di ba? Because there is hope. At tatanggapin mo din kung ano yung gusto ng anak mo because you are hoping that because maibibilang ang taong to, ang lalaking ito, ang batang lalaking ito, or babaeng ito, sa pamilya mo, alam mo na mapagpapala siya because your family line is blessed. Ganun po yun. We do not see yung mga, we do not look down on family backgrounds. Ay, naku, wag yan, magnanakaw yung lolo niyan. ang daming ninakaw sa atin yan na manok. Di ba? May manok pa, no? Okay. So, ibig sabihin, in Christ, sa Panginoong Jesucristo, He can break all the curses of this generations. Yung mga curses na yan, God is able to break the curse. Paano nabibreak? Pag na-born again, nabibreak. Because kapag na-born again ka, humihingi ka ng tawad sa Panginoon, you are repenting. Ibig sabihin ng repenting, tinatalikuran mo. You hate. Repentance is hatred to sin. And when you hate sin, kinokondemn mo yung sin, ayaw mo nang gawin yung kasalanan na yon, at ang dinideclare mo na it's powerless in your life. Kunyari, sa line mo may adultery. Kunyari, sa line mo, merong homosexuality. Okay? Sa line namin, merong murderer. Okay? Sa line namin, merong magnanakaw. Sa line namin, merong adulterer. How do you break that curse? You break it sa sarili mo. Sabihin mo, in Jesus' name, I break this curse. In my line, in my family, in the name of Jesus Christ. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, visiting to the third and fourth generation. Visiting but not staying. It can visit your family, but the good news, it cannot remain there. If Jesus is there, remaining in your heart, in your life, in your family, the devil cannot do something about that family. So, he can use you and me. Gaano man ka-imperfect tayo. Diba? Lahat tayo may past. We all have past. Lahat tayo. Sino dito ang walang nakaraan? Sino dito ang napakalinis? Praise the Lord. Diba? Pero lahat tayo may mga nakaraan sa buhay natin. May mga past sins tayo. May mga paborito tayo, mga kasalanan. And yet, God in His mercy saved us. And because God saved us, ang sabi ng Bible, do not walk like the Gentiles walked. Huwag kang lumakad na kagaya ng paglakad ng mga Gentil na nababalutan ng kadiliman ng kanilang paningin. Kasi naliwanagan na tayo. Okay? Pangalawa, there are bad fruits in Jesus' family tree, but His family tree did not define Him. Diba? His identity, His purpose, and His mission came from God. And that is His identity. That defined Him. In the same way, every family has bad fruits. Kahit sa mga Christian churches, malulungkot ka, malalaman mo, merong abuse sa family, di ba? Maaaring hindi physical abuse, minsan verbally abuse. Okay? We hear stories of alcoholism. Mga tao na sinasabi born again sila but yet they cannot cut in Jesus' name yung alcoholism sa kanilang buhay. Bakit hindi nakakat yan? Alam niyo kung bakit? Yung tatay, pag lumalaki yung anak, bili ka nito. Silang dalawa, nagiinuman sila. Tama? Nakikita naman ng apo. Pag lumaki ng konti yan, 3 na kayo magiinuman. That's why, sinasabi natin na mana-mana. Hindi po, your family, your bad family background cannot define you if you are in the Lord Jesus Christ. Kung nasa Panginoon po tayo, no? It's always a choice. Because, ang sabi ni Apostle Paul, di ba sabi niya, I can do, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya mo yan.
Mahirap pero kaya mo. May mga taong kinaya nila, not by your own, but by the help of God. Kaya nga alam niyo, ang Diyos, He's gracious. May mga kasalanan po tayo, meron po tayong mga pagkukulang, meron tayong kahinaan. All we have to do is come to the Lord. Repent of our sins, magsisi sa kasalanan. Pag sinabing magsisi, talikuran ng kasalanan, tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Tanggapin na siya yung tagapagligtas mo. Hindi lang ng kaluluwa mo, kundi kaligtasan mula sa mga bisyo na to, na umaalipin sa iyo. Kasi kung meron kang bisyo, hindi ka free, hindi ka makakakanta ng I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Bakit? Imbes na gamitin ka ng Diyos mightily in His kingdom, hindi ka magamit kasi may dala-dala ka. May dala-dala kang kabigatan sa buhay mo. May dala-dala kang kasalanan sa buhay mo. Meron kang dala-dalang hindi pagpapatawad sa buhay mo. You have to release in order to be free. Alam mo kapag nag-hiking, lalo na sa bundok, anong ginagawa? As much as possible, iwanan yung hindi naman talaga kailangan. Kaya lang, kung minsan, gusto natin magdala-dala ng mga mabibigat na hindi naman kailangan sa buhay natin, sa pag-akyat natin. In order to go forward and to move forward in our Christian lives, dapat maging free tayo, mga kapatid. Let's be free. Ano yung bagay na naghihinder sa'yo? Ano yung mga bagay na nakaipit dyan sa kilikili mo? Makaihipit tayo kaya I'm free. I'm free to be the servant. Di ba? Pero kapag gano'n nakakataas ka ng kamay, nakakatingin ka sa mata ng mga kapatid. Why? Because you're free to be the servant of the Lord. So ito po yun, no? That's the good news. Because in Christ, pinakita niya sa genealogy niya that in Christ, God has not only given you a new life, but also a new start. A new beginning. Nasa iyo lang ang desisyon. A new start, a new beginning, and you are not destined to repeat the sins of your forefathers. Hindi ang kalooban ng Diyos na ulitin mo yung kasalanan na ginawa ng tatay mo, ng nanay mo, ng ancestor mo. You are not defined by the sins of your fathers because 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Today, sa oras na ito, I want to make an invitation para po sa lahat. This is for everybody. Habang tayo po ay umaawit mamaya sa ating hymn of commitment, hayaan po natin na isuko natin ng totally ang ating buhay sa Panginoon. Isurrender natin yung ating sarili, ang ating nakaraan. Kung gusto, yung nakaraan mo, bigay mo sa Lord. At hahawakan niya ang bukas. Tanggapin mo siya as Lord and Savior at ililigtas ka niya. Ikaw at ang buong sambahayan. Break the curse. All those sins ng nakaraan, ng mga magulang mo, ng family tree mo, you have to break them in the name of the Lord Jesus Christ because there is power in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. At kung ikaw ay victim pa rin, talunan sa iyong Christian life, hindi nagtatagumpay ang diablo sa buhay mo, talunan ka, you have to give yourself to the Lord fully. And ask help. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po ng lumakad na may katagumpayan sa aking buhay, gawin po natin ito. Let's pray. Tayo pong lahat ay tumayo. At habang tayo po ay umaawit, surrender po natin ang ating sarili sa Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mamuwala. Panginoong Jesucristo, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, kami po ay nagkaroon ng pag-asa ng buhay, ng panibagong buhay, ng buhay na walang hanggan, isang buhay na ganap at kasinasiya. Panginoon, sa oras na ito, kayo lang pong nakakaalam sa puso ng bawat isa. Alam niyo po ang aming nakaraan, alam niyo po ang aming pangkasalukuyan, at alam niyo po ang aming hinaharap, Lord, ang aming future. Hawak niyo po ang aming buhay. Panginoon, ibinibigay po namin ang lahat na ito sa inyo. And Father, I pray, Lord, for every brother and sister
Sa oras na ito, ganun din po sa lahat ng naka-join online. Na kayo po ang kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. And thank you, Lord, na hindi namin papayagan na maghari ang kaaway sa buhay po namin at sa aming pamilya, kundi maghari po kayo, Panginoong Jesucristo, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. At sa oras na ito, we continue to praise and worship you, Lord, for who you are in our lives. Thank you for our loved ones. Thank you for our families. Thank you, Lord God, that in spite of our weaknesses and in spite of the sins and weaknesses of our forefathers, you are there, Lord God. Your unconditional love is always there. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen.